Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ipalakpak po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Pinagpalang tanghali po sa lahat ng narito. Pinagpalang tanghali sa iyo, Sister Narisa. Pinagpalang tanghali, Sister G, at pinagpalang tanghali po sa ating lahat na nandito. At pinagpalang tanghali po sa nanonood ng YouTube at FB Live. Amen. Purihin ang Diyos. Tunay nga napakabuti ng ating Panginoon. Sa araw na ito, meron tayong iwe-welcome. Amen. At meron tayong akay. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Halip po kayo, Sister. Pinagpala po kayo sa araw na ito. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon at ating pong palakpakan ang ating kapatid. Hallelujah. Magsitayo po ang lahat. Halina sa pamilya, kami nagagala na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahal sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay banal. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagala na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Sister, bago ang lahat, ay nais muna namin ipakilala sa iyo kung anong ibig sabihin ng El Shaddai. Magandang hapon, sister. Ang El Shaddai po is a Catholic charismatic ministry po. So under po tayo ng Catholic, kaya nga po may misa po tayo bago tayo maggawain. At ang ibig sabihin ng El is God, Shaddai is Almighty. God Almighty, one of the 7 covenant names given to God, the most powerful God. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And He is the God of yesterday, today, and forever. At ang layunin po ng El Shaddai po ay upang ihayag ang kanyang mga salita, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig, at ang higit sa lahat po, ang alok niya, ang kaligtasan para sa atin. Amen po ba? Amen. Thank you, sister. Amen. At yan naman po, Sister Panyo, ang mga salita ng Diyos mo nakalagay po dyan. Kung kayo po may pananalig at magtitiwala lang po kayo habang binabasa nyo yan, kung kayo nasa batbat ng karamdaman, suliranin, may sakit, walang imposible sa pangalan ni Jesus, Sister. Magandang tanghali sa Sister. Taga saan po tayo sa Pilipinas? Mindanao. Mindanao. Saan po? Yun lang yung bago kong amo. Catherine. Yun ang Saturday or basta parang internet. Ayan, ang kinina natin ang every Wednesday mo yan, Sister. At meron din tayong YouTube na gawain sa Pilipinas ng ating servant leader na si Brother Mike C. Velarde na yung mapapanood, replay, at ikay matututo sa mga pananalitang ibinabahagi ng ating punong lingkod. Amen? Salamat sa iyo, Sister. Pwede na po tayong maupo. Maraming salamat, Sister. Amen, Sister Narisa. Palakpak po ang ating mga kamay. Ayan. Purihin ang Diyos. Bago ang lahat, Sister, tayo dadako na sa ating Sharing portion. sharing po. Ang mga pinagpala po ay magpalakpak po. At sino po yung gustong mag-share? Amen. Sino pong pinagpala dyan? At pwede na po tayong mag-share. Amen po. Yan si Sister Juliet.
Good afternoon po sa lahat, sa mga nanonood dyan ngayon, sa ating YouTube at saka sa ating Facebook. Ako ay nagpapasalamat dahil ako bumalik na sa Wednesday ng day off. Kaya naka 3 months din ako sa Friday. Salamat sa Diyos kasi talagang iba talaga yung, syempre sa 21 years ko dito sa Wednesday. Parang iba yung, ano mo ba, kahit na nasa Diyos, nag-a-attend, yung iba rin, iba talaga yung nasanayan mo na yung mga kasamahan mo. Kaya salamat sa Diyos kasi ma-retire na yung amo ko, sabi niya. Pag mag-retire na ako, sabi niya, okay na yon. Sabi ko, di ma'am, pag mag-retire ka, pwede ba ako makabalik sa Wednesday? Sabi niya, okay, sabi niya ganon. Pero sa hanggang July pa, yung mga records na para sa pasyente niya. Kaya sabi ko, siguro sa August pa ako maka-Wednesday. Pero nung last day, sabi niya, okay, sabi niya, you choose Friday or Wednesday. Sabi ko, ma'am, Wednesday talaga ako kasi yung puso ko talagang Wednesday. Sabi niya, okay, starting Wednesday, sabi niya, hanggang kailan, sabi niya, Wednesday ka na tayo. Yes, thank you, Lord, thank you. At ako'y naka-Wednesday ulit. Thank you. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Talagang God will make a way kung saan po tayo talaga nararapat. Amen po ba? Pero hindi naman porket nasa ibang grupo na tayo, huwag tayong mawawalan ng sigla sa paglilingkod. Amen? Sister Narisa, pwede pa tayong tumawag ng isa? Ate Opelia. Sister Ofelia, magsishare si Sister Ofelia. Thank you. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Binabalik ko lang po ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa mga biyayang ipinagkakalob niya sa atin sa araw-araw at tayo po ay narito, naka-attend po sa ating banal na gawain. Maraming salamat po Yahweh El Shaddai sa kalusugan, kalakasan ng aming mga katawan ng buong pamilya at sa ating pong lahat. To God be the glory. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Yun ay napakabuti ng Panginoon. Lahat ng kaligtasan sa Kanya lang magmumula. Amen, Sister Narisa. At tayo'y dadako na sa ating pananambahan. At pangungunahan ng pabungad ng panalangin, si Sister Mercy. At ang maghahayag ng mabuting balita ang ating elder disciple, Brother Hernani Gonzalez. At sa ating pananambahan ang pag-awit ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Good afternoon, Holy Spirit. Tayo pong lahat ay yumuko. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We praise you, God. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We glorify your name, Lord God. You are the King of kings, the Lord of lords. You are the God that more than enough. Lord, thank you po sa araw na ito. Na kami po, Lord God, ay dinala mo sa dakong ito, Lord God. Nang sa ganun, Lord God, patuloy kaming sumamba sa iyo, Lord. Lord, narito kaming lahat. Humihingi kami, Lord God, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami, Lord God, mula ulo hanggang talampakan. Nang sa ganun, Lord God, marapat kaming tumawag sa iyong Ama ko. Lord God, maraming salamat sa iyong kapatawaran. Sa pagtanggap mo muli sa amin, Lord God, maraming salamat. Lord God, sa mga oras na ito, Lord God, ay tinatawag namin ang libu-libong anghel, Lord God. Palibutan mo, Lord God, ang dakong ito nang sa ganun, Lord God, walang makagambala sa aming panambahan sa iyo, Lord. Narito kami, Lord God, yung mga anak, Lord God, tumatawag sa iyo, Lord. I-bless mo po kaming lahat ng narito, Lord. I-bless mo po, Lord God, ang aming mga prayer requests. Lord, sa mga oras na ito, Lord God, itinataas namin, Lord God, ang maghahayag ng iyong salita, Lord God, si Brother Bay. Itago mo po siya, Lord, sa iyong likuran. Give him double purpose anointing, Lord God, nang sa ganun, Lord God, lahat ng mamutawi sa kanyang mga bibig ay naaayon lamang sa iyong kalooban. Mga salitang magtuturo sa amin, Lord God, sa aming buhay. Lord, maraming salamat, Lord.
At buong puso ko po, Lord God, itinataas sa iyo, Lord God. Ang iyong mga aawit, Lord. Pagpalain mo ang kanilang mga boses, ang kanilang mga awitin, Lord God. Nanawa ito, Lord God, ay makarating sa iyong luklukan. At mabuksan ang durungan ng iyong kalangitan, Lord. At ibuhos sa amin ang iyong pagpapala. Lord, narito kaming lahat, Lord God. I-bless mo po ang lahat ng mga attender. Yung baguhan po, Lord, na bago ngayon, Lord God, i-bless mo po siya, Lord. Lord, maraming salamat, Lord God. Tunay nga po ikaw, Lord God, ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na higit sa sapat, Lord God. Wala kami, Lord God, magagawa kung hiwalay kami sa iyo, Lord. Kaya, Lord, patuloy mo kami, Lord God, samahan sa lahat ng oras, Lord. At ngayon pa lamang po, Lord God, ay inaangkin na namin ang 100% katagumpayan ng iyong gawain. To God with the highest in glory, mighty name, we pray. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Patuloy po tayong nakatayo. Itaas po natin ang ating mga kamay. Oh, hallelujah, God. Damin natin ang presensya ng ating Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Dito kami, Lord God, umaawit sa iyo, sumasamba, at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Hallelujah, God. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God. Hallelujah. Ako'y lumalapit, sumasamba
ang Diyos na ating buhay. Amen. Amen. Ang lahat ba'y nakahanda na? Amen. Magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang lahat ay sumigaw. Sa galang. Yes. Amen. Tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Sabihin natin, salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Amen. Amen. Tayo sasayaw at sasamba sa ating Diyos na buhay. May pagsubok o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susama. Amen. Hallelujah. Kayo ba ay nag-enjoy? Amen. Amen. Kayo ba ay napuspos? Amen. Amen. Tayong lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at salamat sa ating Panginoon. Amen. Amen, Lord. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Yes, O Lord. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God. Tunay nga, Lord God, na napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Pagising pa lamang po namin sa umaga, Panginoon, Ikaw na ang aming iniisip. Ikaw na ang aming sasambahin, Panginoon, dahil dakila ka sa lahat, Lord God. Lord, maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa karunungan. Salamat, Panginoon, dahil nandito kami ulit. Pinupuri at sinasamba ka namin dahil sa iyong kadakilaan, Lord God. Sa araw na ito, Panginoon, naalay namin ulit, Panginoon, ang aming pag-awit at pagsamba sa iyo, Panginoon. Ang awiting ito ay para sa iyo lamang, Lord God. Ito ay ang aming awit na gagaling sa aming puso, O God. Oh, hallelujah, God. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God. Pagising sa umaga, naalala ka, nasa
Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon.
tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos naming Ama, Ikaw ang aming Diyos na pinagkakatiwalaan ng aming buhay. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na pinagkakautangan na amin ng aming kaligtasan at sa banal na Espiritu naging gabay namin at patnubay sa mga huling panahon muli, ang Wednesday group ay nagpupuri sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat sa 1 week na blessing na pinagkaloob mo sa kanila. Pagpalain mo ang mabuting balita na aming pong pagsasalusaluhan. I-bless mo ang iyong lingkod, ganun po ang bawat puso ng mga nakikinig upang maisabuhay namin ang iyong mga salita. Ito pong aming samutalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si El Shaddai. Hallelujah. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdatingan. Nagagalak ang aming espiritu. Si Kristo ay narito na, halina't iwasan na. Tayo ay tutulungan na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, tanging lakas at pag-asa, naririto sa hina, naghahandang Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Amen. Palapakan natin si Lord. Okay, taas ang kamay, mataas, iwagayway. Sabihin mo, Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Amen. Yan. So, ngayong araw na ito ay araw ng biyaya at pagpapala. Ang topic natin is about follow me. Follow me. Sumunod kayo sa akin.
No? Kung saan-saan pupunta kasi ang tao. Samantalang isa lang ang daan na ginawa ni Jesus. Okay, dito po sa Gospel ni St. Matthew chapter 8 verse 18 up to 22. Sabi dito, when Jesus noticed to the crowd around him, he ordered to his disciple to go to the other side of the lake. A teacher of the law came to him. Teacher, he said, I am ready to go with you wherever you go. Jesus answered him, Foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay down and rest. Another man who was a disciple said, Sir, first let me go back and bury my father. Follow me, Jesus answered, and let the dead bury their own dead. Sa Tagalog, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, Guro, susunod po ako sa inyo. Saan man kayo pumaroon? Sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Yan ang topic natin. Sumunod ka sa akin, follow me. At ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos. I Hallelujah. decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back,
Amen. Yun ang maganda, yung I am decided to follow Jesus. Wala nang lingunan. Kaya magsiupo po kayo at sabihin niyo sa inyong katabi, susunod ka ba kay Lord? Ayan. Anong Lord? Ang dami kasing Lord sa mundo. Gambling Lord, drug Lord. Pero, isa lang po yung the Lord of Lords, the King of Kings, Jesus, the Son of the living God. Siya po yung Diyos na nagsabi, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Okay. Ano po ang kwan dito? Ang nagsabi na susunod po ako sa iyo kahit saan ka pumaroon. Siya po ay isang iskriba. Hindi po siya yung ordinaryong tao. Siya po ay isa sa mga nagkunwaring susunod. Isang spy. Tingnan nyo, matatalino ang mga iskriba at mga pariseyo, pero walang kinuha si Lord ng mga alagad. Kasi ang kinuha ni Lord ng mga alagad yung walang alam. No? So, ang sabi ng ito, tingnan nyo nilapitan siya ng isang iskriba, sinabi sa kanya, Guro, susunod po ako sa inyo. Saan man kayo pumunta? Kunwari lang yun. Diba? So ngayon, sinabi ni Jesus, ang sagot ni Jesus, patalinhaga. Ang parable, ang talinhaga, ay hindi tumutukoy sa tamang pangusap, kundi siya ay parang kahawig. No? Kaya patalinhaga. Sabi ni Lord, kunwari ka lang dyan. Sabi ni Jesus, mabuti pa nga yung mga asong gubat, may mga lungga. Sabi ni Lord, mabuti pa nga yung mga ibon, may mga pugad. No? Pero ang anak ng tao ay wala man lamang matutulugan o mapagpahingahan. No? Bakit yun ang sagot ni Jesus sa iskriba? Kasi ang iskriba at pariseyo, hindi mo na kailangan turuan kasi sila po ay mga guro. No? Okay, tingnan nga natin dito sa verse 25, no? Tingnan natin kung ano yung trabaho nito mga iskriba at mga pariseyo. Sila po ay mga dalubhasa sa kautusan. Pag sinabing dalubhasa, professor, teachers, professor, no? Tagapagturo ng mga kautusan ni Moises. Hindi sila ordinaryong tao. No? Kaya sinabi ni Jesus, ang mga iskriba at mga pariseyo ay huwag nyo silang tularan. Kaya ang tawag ng Panginoon sa iskriba at pariseyo, hypocrites, mga plastic, mga mapagpaimbabaw. Bakit? Kasi nga hindi totoo yung mga pinagsasabi nila. Kunwari. Amen po ba? O ngayon, ano naman itong isa? Gustong sumunod, pero mayroong alibay. Ipalibing ko muna yung aking tatay na matay. Ang tao kasi, talagang ganun ang tao. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. O bakit nagdahilan itong isa? Si Brother Mike namatay yung
yung tatay ni Brother Risty, talain, dito po si Brother Risty sa Hukong noon. Ha? Tumawag si Brother Risty, nandun kami, nag-meeting kami. Sabi ni Brother Risty, Brother Mike, uwi po ba ako? Bakit? Namatay po ang tatay ko. Oh. Ito ang binato ni Brother Mike. Ipaubaya mo ang patay na maglibing sa mga patay. Isa lang ang sagot ni Brother Mike, Kriste. Ha? Sabi ni Brother Mike, Kriste, pag umuwi ka, mabubuhay ba yung tatay mo? Ano sinabi ni Brother? Hindi na po, wag kang umuwi. Magkikita naman kayo ng tatay mo pag namatay ka. Mahal na mahal ko yung biyanan ko nung namatay, nung December 24. Sabi ng mga, Brother Bay, uuwi ka ba? Ang biyanan mo namatay. Sabi ko, hayaan mo na. Patay na yan eh. Sabi ko, Nay, dalawin mo na lang ako. Aba, nung gabing yun, nangamoy ng kandila. Sabi ko, dito biyanan ko. Huwag kayong mag-alala. Yung mga patay, pag hindi nyo nadalaw, kayo ang dadalawin. Bakit matatakot ka ba sa patay? Hindi ka matatakot sa patay. Matatakot ka sa buhay. Matakot ka sa adik. Huwag ka matakot sa multo, huwag ka matakot sa patay o sa kaluluwa dahil hindi na sila makapipinsala sa inyo. Amen po ba? O yun. So anong sagot ni Lord? Kasi doon tayo kukuha ng aral sa verse 22. Sabi ni Lord, o ikaw, follow me. Sumunod ka sa akin. Follow me, Jesus answered, and let the dead bury their own dead. Paano maglibing yung patay? Patay na nga yan eh. Mayroon pong theory yan eh. Once ang tao patay na, umaalis yung kanyang kaluluwa at yung kaluluwa niya mayroon sariling katawan. Yung tinatawag na everlasting body. At saka yung resurrected body. Doon yan. Umaalis doon. Yung pong katawang lupa na namatay, kahit tadtarin ng mga imbalsamador, hindi na umaaray yung patay. Kahit, ano ba ang unang ginagawa ng mga imbalsamador? Aalisin lahat ng dugo mo. Gigilitan ka sa liig. Yon. Pangalawa, aalisin ang laman mo. Lahat ng bituka, lahat ng katawan mo, aalisin lahat yan. No? Kasi may preacher tayo na dati imbalsamador. Kinuwento niya sa akin yan, sir. Ang patay, parang nagkatay ka lang ng baboy o karne. Kasi wala nang buhay yun eh. Amen? Kaya sinasabi doon, hayaan mo na yung patay. Ikaw sumunod ka sa akin kasi buhay ka pa. Amen? Ngayon, habang buhay ka pa, ilagay mo lagi sa isip mo yung awitin. Magmula sa lupa ay babalik ng kusa. Saan man galing yung ating katawan? Sa lupa. Nung nilikha ng Diyos ang tao, si Adan, ang Diyos ay kumuha ng putik. Pagkuha ng putik, hinulma ng Panginoon ng purmang tao.
At alam niyo ba kung saan kumuha ang Panginoon ng kahawig? Siya. Kaya ang tawag niya sa tao ay kawangis niya. Kaya huwag kayo maniwala na pangit ka. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Pag sinabi sa iyo pangit ka, sabi mo, duling ka lang. Guwapo, maganda ako. Ha? Mayroong isa nagpapili, brother boy. Ipanalangin mo naman. Kasi 3 ang paningin ko, ako'y duling. Ha? Sabi ko, sister, maswerte ka. Bakit? Special child ka. Saan ka makita, nakatingin ka sa kaliwa, ang titingnan mo kanan. Alam mo ba yung mga duling? Special yan. Kasi bihira lang yan na may ganun sa mundo. Di ba? Sabi ko, pasalamatan mo kasi bigay siya ni Lord yan. Sabi na, ay, thank you Lord, salamat, 3 ang paningin ko. Di ba? Okay, ito pa, ang proof na ang bawat isa sa atin ay espesyal. Iharap nyo sa inyong mukha yung thumb mark ninyo. Okay. Kung ang tao sa mundo ay 8 billion, walang magkaparihong thumb mark. Unique. Amen? Ang forensic at saka mga ginagamit sa NBI, sa FBI, sa CIA, o sa anumang mga sangay ng gobyerno, ang pinuputol nila ay daliri. At ikwan yan doon. No? Kaya ingatan yung daliri nyo. Ha? Pati itong ating palad, hindi po magkapareho. Kahit yung sa akin, letter M. Sa kabila, letter M. Marami rin letter M, pero hindi magkahawig yan. Walang perfectong magkahawig. May mga guhit-guhit yung daan. Kaya sinasabi, guhit ng palad. Amen? Okay. Sa mundong ito, may kanya-kanya tayong destiny. Pero sinabi ni Lord, sumunod ka lang sa akin. Follow me. Kung masama ang destiny mo, babaguhin ko ang destiny ng buhay mo. Ibibigay ko sa iyo ang buhay na masaya, maligaya sa piling ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya huwag kayong maniwala yung nagsabi ng iba. Swerte ko na ito na ang buhay ko. Hindi. Kaya nag-alok ang Panginoon Sabi niya, come, follow me. Sumunod ka sa akin. Huwag kang sumunod sa mga kaibigan mo. Huwag kang sumunod doon sa mga tao sa paligid mo. Sa Diyos ka sumunod. Unahin mo ang Diyos. Ang inihingi lamang ng Panginoon, put God first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon, dadako na tayo sa ating pag-aaral. The most direct and well-known Bible verse in the Bible, Jesus says, follow me. Pinaka-well-known na marinig mo sa lahat ng mga Kristiyano yung word na John 3:16 at John 14:6 at yung Matthew 8 verse 22. Yung come, follow me. Yan. Sabi dito, the most direct and well-known Bible verse, Jesus says, follow me, is in Matthew 4:19, which says, come, follow me. Jesus said, I will send you out to fish for people. No?
ang Panginoong Jesucristo, nung inalok niya ang kanyang mga alagad na mga mangingisda, Pedro, iwanan mo na ang lambat mo. Alam ko magaling kang mangisda. Kasi sikat ka sa Sea of Galilee, ikaw ang pinakamahusay na mangingisda. Pero sinabi ni Lord, ang kahusayan mo sa pangingisda, gagawin mo. Hindi na ikaw mamamalakaya ng isda. Gagawin kitang magiging malakaya ng tao. Fisher of men. At hindi po nagkamali si Jesus. Alam mo ang kwan doon, si San Pedro doon sa Sea of Galilee, doon sa Capernaum, kasi ang lugar ni Pedro, wala po siyang natapos. Hindi po siya graduate ng iba't ibang university. Siya po ay walang degree. Ha? Yes. Hindi namimili ang Panginoon. Yung kapatid ko nga si Misoy, 6 na taon sa grade 1, hindi nakapasa. Pero ngayon, disciple ni El Shaddai. Ha? Isipin mo, no read, no write. Ngayon, magaling na magsalita. Aba, magugulat ka doon sa Bisaya. Okay, my brothers and sisters, our topic for tonight is about how to become a son of God. Ba, isipin mo, yung no read, no write, English speaking na. Amen? Grabe yun eh. Oh, mayaman na siya ngayon. Walang tinapos. Pero yung bilyonaryo, ginawa siyang spiritual advisor. Ha? Ang anak niya, puro profesional. Yung isa naroon sa quiet manager na parang Starbucks. Dating manager ng Coffee Bean sa Soler. Ang isang anak niya, Mascom graduate. Mayroon pa siya isang anak na yung, ano ba yun, yung psychology. At mayroon pa siyang anak na ship sa, yung 5 taon na sa barko, culinary. Ngayon, yung kapatid ko, he can drive your own car. Ha? Alam niyo ba kung gaano kamahal yung Camry na Toyota? Bigay sa kanya yon ng korporasyon. Amen? Madiskarte lang talaga yung kapatid kong yun. No? Pag sinabi niya, sinabi niya. Kasi sa lumang buhay niya, member siya ng elimination, taga-eliminate ng mga NPA para patayin. Member siya ng Alex Bongkayo Brigade at lahat ng kasama niya, patay na lahat, siya lang ang buhay ngayon. Amen? Nung sumunod siya sa Panginoon, binago ng Diyos ang kanyang buhay. At yung pangako ng Diyos na siksik, liglig at umaapaw, binigay sa kanya ng Diyos. Amen po ba? Amen? Yung isa pang kapatid ko, grade 3 lang, grade 4. Si Nelson Bay. Kasi diyan sa amin, maraming by 1, by 2, by 3, by 4. Pero ako yung original. Yung isa namang kapatid ko, si Nelson, naroon siya ngayon sa lugar ni Daki at ni Chris, yung head ng Samar, doon sa Burungan. Na? Pinagpala naman ng Diyos yun dahil na pangasawa niya ay maraming ari-arian diyan sa Saputi. Nung namatay ang asawa niya, siya na ang tagapagmana. Ngayon, balo na siya. Sabi niya, Tol, hanapan mo ako mapangasawa dyan sa Hong Kong.
Swerte ka doon. Alam mo bakit? Maraming paupahan. May kotse, may motor. No? Sabi nga nila, Brother Bay, sinuwerte yung mga kapatid mo. Yung isang kapatid ko, supervisor ng liwayway. Liwayway. Yung liwayway yung gaw-gaw. Aba, yung asawa niya doon, mataas ang posisyon. Ngayon, may building siya na hanggang 3rd floor. Ang asawa niya, ang ganda ng sasakyan, nakabili ako ng Everest. Magkano yun? Milyon yun eh. Sabi niya, Tol, lahat tayo magkapatid, pinalad. Amen? Amen po ba? O yan, isang kapatid ko naman, ikwento ko na sa inyo kasi dami kong kapatid. Ang anak niya, babae yun, na dating isang kaig, isang tuka, umalis papuntang Qatar. Ngayon, naging muse siya doon sa mall sa Qatar, nagustuhan ng mayamang Qataris. Nakapag-asawa. No? Ang blessing ni Lord, domino effect yan. Simula sa itaas pababa hanggang sa kaapu-apuhan. Pag ikaw'y wala sa direksyon ng buhay mo, ay nasakar sa sumpa, ang sumpa ay domino effect din from itaas pababa. Amen? Para mawala yung sumpa, kahit yung inyo pong mga angkan, mga mangkukulam, mambabarang o aswang, mawawala po yung kwa na yon pag mayroon lang isang sumunod kay Kristo, babaguhin ni Kristo ang iyong angkan. Amen? Yan po ang pinakabuod yung sinasabi, follow me, hindi lang para sa iyo, to all your ancestor. Kasi mayroon tayong tinatawag na cars, na generation cars na simula sa ating mga ninono, na hanggang ngayon bakit barado yung blessing, barado yung pagpapala, kasi mayroong humahadlang. If you want to serve the Lord, if you want to follow Jesus, lahat ng sumunod kay Kristo, wala na po yung mga sumpa kasi pinalaya ka na ng Panginoon sa sumpa. Kung dati ikaw ay nasa ilalim ng disgrasya, ikaw ngayon sa ilalim na ng grasya ng ating Panginoong Diyos. Woo! Amen? Amen po ba? Ayon. Kasi akala nila yung salita, sinabi ni Lord, follow me, ay ordinaryong salita lang. Hindi. Nakaugat yan. Amen? Sabi ko nga sa inyo, sa Siquijor dumami ang tao sa Siquijor dahil doon sa mga kamag-anak na mga kilalang mga mangkukulam sa Siquijor. Nung sumunod sila sa Panginoon, nakita ng mga taga-Siquijor, di ba, ang dami na napatayan sa pangkulam. Bakit ngayon naroon na sa El Shaddai? Sumusunod na sa El Shaddai. Tala, sama na tayo sa El Shaddai. O yun. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Okay. Number 1. Follow Jesus. What does Jesus mean by saying, follow me? Bakit sinabi ni Jesus yon? Sabi niya, what does Jesus mean by saying, follow me? Jesus called His disciple with a simple invitation. Yung mga nag-imbita sa iyo, katulad nito, sister. Simple invitation, tara, sama ka. Kung wala kang interest, sabi mo, sunod na lang. Next time. Nakakainis yung mga taong yun. Gusto mong mabago ang buhay nila, ayaw nila. Amen? Uy, sama ka sa gawain. Busy ako. Akala mo naman, may kinabibisihan. Amen po ba? Sama ka sa gawain. Di, pakidasal na lang ako.
Yan ang matindi. Pati kaligtasan niya, ride on. Para bagang, bahala ka na. Ha? Pero yung mga tao na simpleng imbitasyon lang. Ha? Mayroon nga doon sa Singapore eh. Hinanap niyang gawain ng El Shaddai, tumawag sa telepono. Sabi ko, simple lang, sister. Ha? Maghanap ka ng Pilipina o mag-abang ka doon sa istasyon ng tren. Pag may nakita kang panyo ng El Shaddai, habulin mo, tiyak, dadalo yan dito sa gawain. Kaya dumami ang mga attender doon sa Singapore. Kahit walang anniversary, mayroong outreach kami na pagkatapos na, bago sila pumunta sa gawain, namimigay sila ng flyers sa istasyon ng tren. Pag may makita silang pila, oh sister, alam mo kung anong laman ng kuwan doon? Simpleng imbitasyon lang ni Lord. Yung Matthew 11:28. Hali kayo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na papagal at nabibigitan sa inyong mga pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Yun ang tawag doon ay general invitation. Simpleng imbitasyon ng Diyos. Amen po ba? Okay. Ang mga disciple, simple invitation, follow me. Becoming a follower of Jesus Christ means turning our lives over to His control and direction. Ha? Kasi dati ang buhay natin, ikaw may control ng buhay mo. Kaya pag pinagsabihan ka ng, huwag mo gawin yan, magagalit pa sa'yo. Buhay ko to. Wala kang pakialam kung anong gagawin ko sa buhay kong ito. Amen? Alam mo ba, once na sumunod ka sa Panginoon, everything is under control by God. Lahat ng bagay hindi mo na kontrolado ng Panginoon. Tulungan mo ako, samahan mo ako, susunod ako sa iyo. Amen? Palapakan si El Shaddai. So, nakita na ninyo ngayon, ano ang gagawin ng Panginoon? Jesus Christ means turning our life over His control and direction. Alam niyo kung bakit kailangan niyo ang Word of God? Because the Word of God give direction to our lives. Ang Word of God, ito ang mag-guide sa iyo, magbigay sa iyo ng direction. Amen po ba? Okay. Number 2, what is the only way to follow Jesus is totally. Only way. Totally, Jesus said, the only way to follow Him is to deny yourself. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Ang nakalagay doon sa ibang version, if you follow me, deny yourself. Kalimutan mo yung sarili mo. Amen? At magdasal ka, Panginoon, bahala ka na sa buhay ko. Panginoon, wala po akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Panginoon, sa iyo na ang buhay ko. Alam mo, actually, yung awitin na, sa iyo ang buhay ko, ito ay alay ko sa iyo. Alam mo ba kung sino nag-compose niyan? Isang preacher natin na dating addict, isang preacher natin lasinggo, sawa na sa buhay, at gusto niya magpakamatay. Nung time na yon, nag-drug siya muna. Pagkatapos mag-drug, sinundot niya ng alak. Alam mo ba yung mabuang-buang na siya? Alam mo yung mga addict, nagko-confess sa akin, alam mo Brad, kami mga addict, may style kami para mahay na mahay. Anong ginagawa mo? Yung pong alak, hindi namin iniinom, ini-straw namin. Pero nakatek na sila ng drugs. Tapos pag in-straw nila, anong pakiramdam mo? Ay sus, high na high kami, Brad. Parang buang. Alam mo yung buang? Parang asong ulol.
Amen? Huwag niyong gawin yan ha. Baka mamaya mag-istro-istro kayo. Oh. Ngayon, nung may mga narinig na siya na iba't ibang tinig. Ha? Habang siya, nung lasing na siya, sabi ko, gusto ko na. Sawa na ako sa buhay nito. Gusto ko na magtapos ang buhay nito. Ang nangyari, may narinig siya. Ha? Anong malakas na tinig dito sa kaliwa yun eh. Ang tinig na audible voice lang na maliit na sa kanan. E tandaan nyo lagi ha, pag mayroon nagbulong sa inyo sa kaliwa, sigurado nangangaliwa yan. Yun sa kaliwa, devil yun eh, demonyo. Di ba doon sa mga tupa, yung nakapila sa kaliwa ay papuntang impyerno, ang nakapila sa kanan, papuntang langit? Ha? Oh, mayroon bang nakalagay doon? Tingnan niyo yung mga nagtaksil sa asawa. Uy, nangaliwa yan. Wala naman nagsabing, oh, nagkanan yan. Mayroon ka ba narinig na nagkanan? Ang ginagamit lagi, kaliwa. Ang Bible, ang kaliwa, hindi maganda. Ha? Amen po ba? Okay. Bakit punta tayo sa pangangaliwa? Ang ginawa ang pangalan po niya pag pumunta kayo sa El Shaddai sa Batangas, ay siya o taga Batangas ka, itanong mo si brother sandali, no? Yung kapatid natin, yung preacher doon, si Nardo, si brother Nards. Pag binanggit mong Nards doon sa Batangas, si brother Nards, alam na ng mga tao doon na siya yung dating adik, dating walang Diyos. Nung sumunod kay Jesus, binago ng Diyos ang buhay niya. Ito nangyayari, itong taong ito, marunong siya, marunong mag-compose ng mga awitin. Kaya lang, ang kinocompose niya, hindi po maka-Diyos, kundi makamundo. Ang sabi niya sa kaliwa, uy, magbigti ka na para matapos ng buhay mo. Magpakamatay ka na. Magpakamatay ka na, kamatay ka na. Tapos, nung mawala yung dumadagong sa kaliwa, yung sa kanan niya, maliit lang na busis. Alam mo sabi ng busis, alam mo, kung ibigay mo lang sa akin ang buhay mo, gagamitin kita, pati yung talento mo. Sus, napawisan daw siya ng malagkit. Nawala yung pagkahay niya. Kaya totoo yun. Don't high drugs, but high to the Spirit of the living God. Nahay siya, nagbaliktad yung pagkahay niya. Nahay siya sa, sino ito nagsasalita? Tapos mag-utos sa kanya, kumuha ka ng papel, ballpen. Kinompos na yung awitin na, sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo, ano man ang nais mo. O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ng puso ko at ibalik ang tao sa piling mo. Isipin mo, numapo yan. Lahat na makapakinig, umiiyak. What kind of music na para bagang dinudurog ang puso ng mga tagapakinig? Sa katuwaan ng isang mayaman,
pinagkatiwalaan si Brother Nards. Yung pinakasikat na opya, siya ngayon ang nagmamarket sa El Shaddai. At saka yung kanya pong mga kinompose. Aba, ngayon dalawa ng kotse. Sir, ito na ang bunga, sir. Ng pagbabago. Nung sumunod ako, nung hindi pa ako sa Panginoon, ang akin pong service ay bitiklita. Bisiklita. Ngayon, kotse na, 4 na ang gulong. Isipin mo yon. Lahat ng makarinig ng awitin na yan around the world, lahat ng mga pre-partner, umiiyak. Ang sarap, brother, by pakinggan yung awitin na yan. Yung mga nag-outreach, gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Wag na ituloy. Ang sarap nun, no? Ay ang mensahe kasi ng awitin ay pag yan ay galing sa Lord at yan ay mayroong revelation ng Panginoon sa iyo at pinagagawa sa iyo as a composer, ay gagamitin niya ng Panginoon to touch people na yung mga matigas ang puso ay magbago ang puso. Amen? Yon. So, ano nangyari doon sa taong yun na binago siya ng Panginoon? Sumunod kay Jesus. Narinig niya yung sinabi ni Lord, follow me. So, yan ang nangyari sa kapatid natin. So, in Matthew 16:24, sabi dito, live in a fallen world, a world where the followers of God will suffer adversity, persecution, and being taunted by others. No? Ang pagsunod sa Panginoon, hindi po madali. Maraming mga hadlang, maraming mga persecution, maraming mga pambibintang, marami pong ano tawag nun? Inggit. Kasi yung mga pinagpapala ng Diyos, naiinggitan talaga yan. O bakit yan? Bakit pinagpapala ng Diyos? Ang tanong, bakit ikaw hindi? Amen? Bakit ito, answered prayer? Bakit ikaw ang tagal mo na, wala kang answered prayer? Puti na ang buhok mo, wala ka pa rin answered prayer. Alam mo, may sinabi si Lord, ang nauna ay mahuhuli at ang nahuhuli ay mauuna. Huwag kang magtaka, sister. Ngayon ka lang nakadalo? Huwag kang magano, hulikip-kip ganon, malaya. Ipalakpak mo yung kamay mo. Yan. Alam mo, pumapalakpak ka, pumapalakpak din ang puso mo. Amen? Amen po ba? Na? Alam mo, kaya natutuwa rin ako, alam mo, yung Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dumadami na ang attender. At saka yung Saturday, doon sa simbahan, alas mapuno na. No? Resulta po yan ng inyo pong pag-akay. No? Yung mga kaibigan mo, kung mahal mo yung kaibigan mo, sabi mo, sumunod ka lang. Pagbigyan mo lang ako. Mayroong Bisaya na preacher doon eh. Amen? Ay, nako. Alam mo, hindi ko makalimutan yon. Dito, Itong lugar na ito, dati kasi ang ordinary gawain puno to. Dito, puno yan. Yung mga nagsisimba dito, mas marami pang dumadalo noon.
Noong 1980s, ay 1990s, 1980s, at saka ito no, mayroong babae doon sa hulihan na nangumpisal sa akin. Sabi niya, brother, patawarin pa kaya ako ng Diyos? Bakit? Ako po ay nagsa-sideline. Oh? Anong sinasideline mo? Pag di-off ko, sumasama ako sa grupo na nag-aakyat barko. Oh? Oh, tapos ako naman mabiro, nakakailan ka? Sabi niya, mahigit 10 sa isang gabi. Sipin mo yun. Umakyat ka lang sa barko. May sideline ka na. No? Kalakasan noon yan kasi yung hawak pa ito ng British noon. Ang daming, ang Pilipina ngayon, kunti lang yan. Dati siguro kalating milyon ang Pilipina dito, Pilipino. Sa Hong Kong. Amen? Tapos sabi ko, wala namang hindi mapatawad ang Diyos eh. Brad, napakasama ko. Sabi ko nga, dumalo ka lang lagi, mararamdaman mo yung kapatawaran ng Diyos pag mayroon ka ng peace of mind. Tandaan mo ang resulta ng kapatawaran ng Diyos ay magkakaroon ka na ng peace of mind kasi sinabi ng Panginoon, ang taong humingi ng tawad ay binubura ng Diyos ang kanyang kasalanan at parang wala na siyang ginawang kasalanan. Siya'y bagong-bago na. Alam mo nangyari sa kanya? Naging workers dito yan. Dito, umakit ang mga tumboy dito, gumagapang dito. Mga bakla. Meron nga ako, hindi ko lang sabihin sa inyo, mayroong bakla at tumboy na pinag-asawa ko, akong ninong. Alam na niyo kung sino yun. Pero, nung sila'y sumunod na sa Panginoon, sila pong dalawa binago ni Yahweh El Shaddai. Palapaka dati ng Panginoon. Amen? Kilala ni sister ano yan. Kailangan hindi sabihin eh. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, talagang walang imposible sa Diyos. Okay. Number 3. Malapit na tayo. Number 3. How many times that Jesus follow me in the Bible? Jesus said, follow me 13 times. In the gospel, He didn't say, come and believe in some more. Many are on the wrong road, believe in Jesus. Ngayon, naroon na sila sa in the right road. Yung mga taong naligaw ng landas, ngayon nasa tamang landas na sila. Bakit sinabi, Lord, follow me, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father except through me. Palapakan natin ng Panginoon, no? Pagkatapos noon, ito na ang ating, iiwan ko sa inyo, how do follow Jesus every day? Kasi minsan, akala nila, pag atin ng gawain, yun na. Tapos back to basic, back to BSDO, balik sa dating ugali, balik sa dating... No! Kailangan ang pagsunod sa Panginoon ay everyday. How do follow Jesus everyday? The 7 ways self-assessment. Ay, isipin mo, may assessment din pala ito, no? Number 1. Number 1, how do follow Jesus everyday? Number 1, believe and love Jesus. Maniwala ka sa Kanya at mahalin mo siya. Iwanan ka man ng boyfriend mo. Iwanan ka man ng apam mo. Iwanan ka man ng asawa mo. Iwanan ka man ng lahat. Si Lord, pag minahal mo, hindi Kanya iiwan. Palapakan natin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Number 2.
interact with God the Father, Son, and the Holy Spirit all day. Iyon na yung sinabi ni Father kahapon sa misa. Ang Diyos natin ay Holy Trinity, God the Father, Creator, God the Son, Savior, and God the Holy Spirit is our Comforter. San tatlo, iisang Diyos sa tatlong persona. Pero Diyos sila na yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Acknowledge the God of Father, the Son, and the Holy Spirit. If you pray yung tawag noon, yung panalangin, yung Our Father, di ba sabi, in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Siya, sabi mo doon sa dasal ng Our Father, tapos nagdasal ka ng Psalm 91, Hail Mary, ay naku, napakaluwag yung pakiramdam mo. Para bagang kahit bumagsak yung bomba galing sa Iran. Amen. Palapakan natin si Lord. No? Woo! Okay, number tayo? Number 3. Live with honesty and integrity. Mabuhay ka ng tapat. Mabuhay ka na mayroong dignidad. Amen po ba? Amen? And number 4, be patient with others and make peace. Ano ba ang patient? Pagtitiis. Sabi niya dito, sa iyong makasamahan at dapat maging tagapamayapa ka, huwag kang maging umpisa ng chismis at kaguluhan. Amen po ba? Alam mo, ang taong mayroong kapayapaan, pagdating sa grupo, nagkakaroon ng kapayapaan. Kasi mayroong atmosphere yan eh. Amen? Ang taong may kapayapaan, presensya lang niya, may kapayapaan ka na. Pero pag pumasok ka na mayroong chismusa, pagdating niya, magulo na lahat ng tao doon. Amen po ba? Palapakan natin si El Shaddai. And number 5, give of your unique talent, time, and resources. Like example, yung ating choir. Anong talent la kumanta? Kay brother, yung talent ni brother Jeffrey, talent ni brother Doming, binigay nila sa Panginoon, that is the unique talent. Tapos yung time mo at saka yung resources. Anong resources? Kaya ako, kahit nag-iikap po ako, pag umikot yung nagbibigay ko LO, love offering. Huwag mong pagtipir, huwag mong, ang Panginoon, bigyan mo si Lord. Pag binigay mo para kay Lord, check yun, babalik niya. Amen? Number 6, be constantly kind. Hindi yung isang bisis ka lang mabait. Kailangan tuloy-tuloy ang pagiging mabait, mabuti at pagiging matulungin mo. Amen? And number 7, obey God's words, relying on His grace. Alam mo, pag sinusunod mong salita ng Diyos, nasa grasya ka ng Diyos. Pag hindi mo sinusunod, baliktad. Disgrasya abutin mo. Okay, magsitayo na kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, sister, alam mo na na ang pagsunod sa Panginoon, how to do follow Jesus every day. Hindi po tuwing gawain lang. Amen? Amen? Taas ang kamay, taas ang kamot. Kamot. Alam mo sa Bisaya, ang kamot, yung kamutin mo. Tingnan mo yung katabi mo. Pag yan nakangiti, may biyaya yan. Amen! Pag nakasimangot yan, ambot sa imo.
Hallelujah. Sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa Buhay ko, sa tagumpay ng buhay. ito'y Mula sa pangako mo, turuan mo na magmahal ang puso mo at ibalik ang tao sa piling mo. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao, at ibalik ang tao, at ibalik ang tao sa piling mo. Yes, Lord. Turuan po kami, samahan mo kami, maging ang aming pamilya, mga mahal sa buhay. Gusto po namin sila makasama sa gawaing ito. Pagpalain mo, Lord, ang mga prayer request ng mga kapatid, ang mga kahilingan, maging ka lang employer, ng mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Sa iyo ko, Lord, ipinagkatiwala ang mga Wednesday group, mga workers, lahat sila, pagpapalain mo kalang buhay, maging pagpapala sila sa iba. Itong aking samot dalangin sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Pasalamatan natin ang Panginoon. Salin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan naman ng Anak Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kanyang makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, bugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kahilingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, biglaan paglusog, pagsapit ng araw. Di sa anumang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao,
Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Yaong masasama at kita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin ikaw mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ng maraming anghel, sila ay susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad at itatayo ka at sila ay magtataas, nang hindi masaktan ang mga paabo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahay-hilay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring pag-alapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talagdaan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, bangbalin ko sila, at ibabalik ko ang kanilang lupain ng katiwasayan at kasagalan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us always. See you next Wednesday. To God be the glory. See you next Wednesday.